Sa operasyon ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, nahuli ang isang puganting Chinese na kabilang daw sa mga nanakit o ng torture sa Pogo workers. Napag-alaman din kasama ang naturang Chinese sa mga nakatakas sa Pogo Hub raid sa Bamban, Tarlac noong Marso. May unang balita si Jonathan Andal. Nanguha lang daw ng mangga ang Chinese na ito, kaya siya nasa labas ng Pogo compound sa Porac, Pampanga. Pero nagduda ang mga pulis kaya inimbitahan siya. Kalaunan lumabas na isa siya sa mga umano'y torturer ng mga Pogo worker dito. Nagtatrabaho siya dito sa illegal Pogo Hub na ito. At kasama siya ng mga enforcer at ng mga nananakit at nagtotorture ng mga empleyado o mga workers. Kinilala siya ng PAOK na si Wu Lifeng, pugante mula China na sangkot sa mga violent crime. May nakita pa nga sa cellphone niyang litrato ng bangkay, pati na litrato ng hepe ng PAOK na si Undersecretary Gilbert Cruz. May litrato din ng sandamakmak na pera na hinala ng PAOK ginagamit sa money laundering. May video rin ng mga Chino na nakaposa sa kama. Ayon pa sa PAOK, isa ang Chinong ito sa mga nakatakas noon sa ni-raid na Pogo sa Bamban, Tarlac. Galing siya kung saan-saan. Connected siya sa Bamban, connected siya sa Puntana, sa mga illegal na mga Pogo dyan sa Puntana. Criminal po talaga yan. Sindikato po yan. Lahat naman po nandyan sindikato. Sa paghalughog ng CIDG sa iba pang gusali, may nakita silang 3 malalaking sachet ng hinihinalang shabu sa tulugan ng mga Pogo worker. Sa kalapit na kwarto, may nakita namang mga bakas ng dugo sa sahig, kumot at damit. Di kalayuan, mayroong umano'y gamit pang torture, mga baseball bat at electric rod o panguryente ng tao. Mukhang isa rin itong lugar kung saan sinasaktan yung kanilang mga tao. This will part of the evidence will be filed against the owners of this establishment. Kahapon may nakita ulit na umano'y opisina ng mga scammer na mas malaki kumpara sa unang nadiskubre noong Sabado. Mas malaki yung napasok na umano'y opisina ng mga scammer dito sa Pogo Hub na to. Daan-daan na yung mga nakitang computers tsaka mga cellphones na indikasyon na meron daw talaga nagaganap na pang-i-scam dito sa Pogo Hub na ito. Sa gitna naman ng mainit na issue sa mga Pogo, dinepensahan sila ng PAGCOR. Hindi raw dapat sisihin at masamain ang mga lisensyadong gaming operator dahil minomonitor naman sila ng PAGCOR. Hindi rin daw Pogo ang totoong banta kundi ang mga banyagang sindikato. Hindi raw dapat ituring na illegal ang Pogo. Ang dapat daw ay palakasin ang operasyon kontra krimen laban sa mga banyagang scammer, hacker at cybercriminal na kadalasang nagtatago sa mga highly secured building at compound. Sabi pa ng PAGCOR, nakatutulong sa kita ng gobyerno ang mga lehitimong internet gaming licenses. Noong nakaraang taon nga raw, nakapag-ambag ang mga ito ng higit 5 bilyong piso sa kita ng PAGCOR. Pero tila di nagustuhan ng PAOK ang pagkampi ng PAGCOR sa mga Pogo. Sisingilin ko sila sa meeting namin. Sun Valley, Clark, Pampanga, SKK Rivendell, Pasay, SmartWeb Nasdaq, FB Harrison Corner Williams, San Robert Street, Pasay. Sonyu One Technology, Barangay Anupol, Bamban, Tarlac. Yung apat na scam farms na yan ay mayroong permit galing sa PAGCOR. Ang DOJ naman inatasan ng NBI at Bureau of Immigration na sampahan ng kaso at i-deport agad ang mga banyagang mapapatunayang lumabag sa immigration law. Nagpapatulong naman sa DILG ang PAOK para malaman kung sinong mga lokal na opisyal ang posibleng mga protektor ng mga illegal na Pogo. Hindi pwede silang mamayagpag kung wala silang protektor ng mga local chief executive. Napakalalaki po nila di ba? Imposibleng hindi alam ng kapitan. Imposibleng hindi alam ng Business Processing Licensing Office, no? Kung hindi man sila guilty as a matter of commission, they may be guilty as a matter of omission. Sinubukan ulit naming makuna ng pahayag ang mayor ng Porac, Pampanga pero hindi siya sumasagot sa aming mga tawag at text. Yan ang unang balita sa Porac, Pampanga. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.